Thank you for praying for me. This past 2 days, ay nag-join po ako sa Hierarch with the MITM group. Yung MITM, ibig sabihin po nun is Men in the Marketplace. Ito po yung parang target, actually plan ng Hierarch na magkaroon ng fellowship ang mga kalalakihan for those who are working. And then, it was brought out during the time ng pandemic. So during those time, mas medyo active po ako. I always attend yung monthly nila ng Saturday meetings just to be with them. And it was indeed a blessing to teach the Word of God. Last Friday, at nagturo po ako about the integrity of Paul. At it was indeed a blessing to hear other messages then. So thank you for praying for me. Naging maayos po ang lahat at syempre puno po ng blessing kami mga kalalakihan. We were around 71 na mga kalalakihan last Friday. And at the same time, maraming blessing dahil yung room na na-assign sa akin ay 2 lamang po kami. Okay, so that was very precious dahil hindi po ako na-assign sa war zone. Kung naintindihan nyo po yun. Okay, so may war zone po kasi kapag kagabi. At praise God, hindi po ako nasama dun sa war zone na yun. At nakatulog po ako na mahimbing at naging maayos po ang aming tulog ni Brother Kenny. Kaming dalawa po ni Brother Kenny yung magkasama po dun sa room. At malaki po yung room for both of us. So, praise God for that. Despite of naging okay po ang lahat. Although kahapon po, I was not really feeling well. I was just praying. Kaya nga pagdating ko dito kahapon, I was just sleeping. Kahit na ang daming boses akong naririnig. Dahil nagka-practice po yung mga worship team last night. So, nakatulog pa rin naman po ako at nakapagpahinga. And praise God for that. At ako po ay mas mabuti po ngayong oras na ito. Okay, maybe let us pray and let us ask the Lord's blessing. Lord, once again, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong biyaya na kami po ngayon ay naririto po muli upang mag-aral ng inyong salita. At aming dalangin lamang na muli katagpuin niyo po kami at tulungan, Panginoon Ama, na maging malinaw ang inyong salita sa aming lahat. Makita ang inyong kaluwalhatian, makita ang biyaya na meron po kami kay Kristo Jesus. Dahil po, Panginoon, ito sa inyo pong katapatan sa aming lahat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. After this po, meron po nga pala tayong Lord's Table. And then after po ng Lord's Table, we'll have lunch, fellowship, and then we'll have the biblical counseling training. Okay, this will be our last part lang. Hindi pa po natin tapos yung module 1. Meron pa pong 3 parts po ito after po mamaya. So, ibig sabihin, by January, by February, siguro tapos na po tayo doon sa Module 1. And then we'll start Module 2 once po na makuha ko lamang po kay Dr. Andrew Rogers yung second module na PowerPoint. Okay? May nagbigay na ba sa inyo ng pangako tapos hindi tinupad? Marami na, no? Siguro, baka maaaring tinitignan nyo ang asawa ninyo ngayon. Yung mga anak tumitingin sa kanilang mga magulang o kaya vice versa. Okay? O atin sigurong baliktarin. Kayo ba ay nagbigay na rin ng pangako at hindi nyo ito natupad? Okay? For sure, lahat po tayo ay guilty po sa mga bagay po na ito. At for sure, both ways, tayo po ay nahulog na dito sa dalawang senaryo na ito. At sigurado ako may dahilan palagi kung ang pangako na ito ay hindi natutupad. Okay? Madalas pong reason ng tao ay sasabihin niya, tao lang. O kaya nakalimutan ko sa dami ng aking ginagawa. Ngayon ko lang ito hindi natupad, pero di ba may pangako ako, nagawa ko naman before. Kaya at marami pang iba. Siguro may nag-iisip din sa inyo na promises are meant to be broken. Okay? Kilala ko kung sino yun. So, pero kung atin titignan lamang po, no, how about God? How about His divine promises? Sabi nga ni Martin Manser regarding the promises of God, sabi niya, the promises of God reveal His particular and eternal purposes to which He is unchangeably committed and upon which believers can totally
depend. So unchangeably committed po ang ating Panginoong Diyos sa Kanyang pangako. At tayo mga mananampalataya, tayo po ay magkakaroon po ng tunay na kasiguruhan sa Kanya. And makikita po natin sa Bible na ang promises po ng ating Panginoon ay palagi pong yes. Okay? Why? Number one, because He is trustworthy. Sabi po sa Numbers 23 verse 19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Has He said, and will He not do it? Or has He spoken, and will He not fulfill it? Not only that, ang ating Panginoon ay trustworthy, He is also unchanging. Hindi po nagbabago ang ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Psalm 110 verse 4, the Lord has sworn and will not change His mind. Not only that, sabi din po, kung ating Panginoon po ay trustworthy, hindi nagbabago, the same time He has the power and will to fulfill His promises. Kaya niyang gawin yung kanyang mga pangako. Mahirap man sa atin na intindihin na, ay, magagawa ba talaga ito ng Panginoon? Talaga niya ba tutuparin ang kanyang mga pangako? But because He is God, He has the power and will to fulfill His promises. Sabi po sa Isaiah 55 verse 11, so shall my word be that goes out from my mouth, it shall not return to me empty, but it shall accomplish that which I purpose and shall succeed in the thing for which I sent it. Ganda, no? In the Word of God, palagi pong malinaw ang pangako po ng ating Panginoon na tunay niya po itong tutuparin. Actually, marami pang reasons. Last lamang po, it will take us time, pero lastly, He is faithful. Okay? Dahil ang Diyos ay tapat in keeping all His promises. Sabi nga sa Hebrews chapter 10 verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. So ang Diyos po ay tapat. Lahat po ng ating nabasa na sa salita ng Panginoon, lahat ng Kanyang pangako dito ay Kanyang tutuparin at Kanya nang tinupad sa ating lahat. At tutuparin especially yung pangako na eternal life sa atin in the future. Marami pa pong reason, but siguro yung apat na reason po na ito ay mahalaga po na atin pong makita. Sa lahat ng ito, ating makikita na ang ating tunay na maasahan ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng Kanyang pangako. Kung ang Diyos ay tunay na tapat at totoo sa Kanyang pangako, paano tayo dapat din tumugon sa katotohanan ito? Siguro mahalaga po na makita natin na dapat tayo ay tumugon ng may kasiguruhan sa ating mga puso na ang Diyos ay Diyos at karapat-dapat natin siyang pagtiwalaan at sundin. Okay? Mahalaga po na makita yun. Sigurado tayo sa Kanya, then we are to trust the Lord. Hindi po tayo parang, totoo ba Lord? Mabait ka ba talaga? Hindi po dapat tayo mag-doubt sa ating Panginoon. Not only that, tumugon po tayo ng may pag-asa sa bawat sitwasyon sa ating buhay. So meron man tayong mahirap na pinagdaraanan sa ating buhay ngayon, okay? Mahirap man yung circumstansya ninyo, ang Diyos ay ating maaasahan. Dahil tapat po siya sa Kanyang mga anak. Kaya po dapat may pag-asa tayo. Alam mo, hindi ka na-discourage. Although we fall into that situation, pero baguhin po natin yung puso natin. At paalalahanan natin ang ating mga sarili patungkol sa karakter ng ating Panginoong Diyos. Hindi lamang yun, siguro tumugon tayo na may pagpupuri at pagpapasalamat dahil ating tunay na maasahan ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Diba? Are you thankful? Diba? That in every challenges in life, we know that God will help us, that God is faithful, that He will never leave us nor forsake us. Sa lahat ng mga bagay na ginagawa ng Panginoon, tayo po ay dapat puno ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Hindi lamang yun, tumugon tayo ng may pananampalataya sa Kanya at may puso na nagpapasakop sa Kanyang kalooban. So, we are to respond in faith. If God is faithful, if God ginagawa ng ating Panginoon at tinutupad niya ang lahat ng Kanyang pangako sa atin, din dapat po mas lalong tumibay yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sa bawat karakter na ipinapakita ng Diyos sa atin, tayong mga mananampalataya ay dapat lamang na may tamang pagtugon sa katotohanan pong ito. Tumugon ayon sa ating pananampalataya, kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Diyos, magre-resulta ito ng tamang pagtugon sa Kanya at sa lahat ng ating sitwasyon sa buhay. Sa bagay lamang po na ito, no, in every situation, as we have been studying in the biblical counseling training na ginagawa natin,
So in every situation, makikita po natin ang laman ng ating mga puso. Kung tayo ay tutugon sa isang sitwasyon na mahirap, paano ba tayo tumugon? Doon malalaman natin ngayon kung may tunay tayong pananampalataya. Kung ang pagtugon nyo palagi ay worry, pagtugon nyo palagi ay parang wala ng pag-asa, ang pagtugon nyo palagi sa inyong sitwasyon ay palaging kalungkutan na lamang at parang wala na ang Diyos. O kaya tumutugon kayo on your own strength na parang I can do it. Sabihin siyempre, hindi, alam ko naman si God nandyan, pero kaya ko naman to. Pero makikita yung pananampalataya po natin doon. That everything comes from the Lord. At tunay na dapat tayo ay tumugon ng may pananampalataya. At makita din natin kung anong klaseng pananampalataya tayo meron sa ating Panginoong Diyos. Ito din po yung tuon sa ating huling pag-aaral dito sa Haggai chapter 2 verse 20 to 23. Ang Diyos ay nagbigay ng pangako sa huling bahagi ng chapter 2 kay Zerubbabel at ang pangakong ito ay nag-uugat sa pagtupad ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako. At dito ay pinapakita sa atin ng Diyos ang tunay natin siyang maasahan. Siguro if you have your cellphone, siguro mababasa niyo din naman po sa PowerPoint, Haggai chapter 2 verse 20 to 23. Atin pong basahan yung ating passage for this morning. I'll be reading in ESV. Sabi po dito, "The word of the Lord came a second time to Haggai on the 24th day of the month. Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I am about to shake the heavens and the earth, and to overthrow the throne of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations, and overthrow the chariots and their riders. And the horse and the riders shall go down, every one by the sword of his brother. On that day, declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts." So kung mabalikan lamang po natin yung ating outline dito po sa chapter 2, naaral na po natin call to perseverance. Last Sunday, inaral po natin yung call to holiness at napakahalaga po ng pag-aaral po na yon. At ngayon po ating aaralin yung call to hope. Okay? So simulan po natin in verse 20, the word of the Lord. Okay? The word of the Lord came a second time. So ito po yung ikaapat na word of the Lord na inihayag ng Diyos kay Haggai. Remember that Haggai is a prophet. Kapag ka-prophet po, kakausapin ka ng Diyos, may word siya sa iyo at ito yung iyong ihahayag sa mga tao. So, meron pong inihayag muli ang Diyos kay Haggai sa pang-apat po na pagkakataon. At ito ay ang pangalawang prophecy sa isang araw na iyon. So, ibig sabihin, siguro, nung morning, meron na siya na-receive. Kasi makikita po natin yun sa verse 10, on the 24th day, on the 9th month, in the 2nd year of Darius, the word of the Lord came by Haggai the prophet. And then sabi dito sa verse 20, the word of the Lord came a second time. Okay? On the 24th day din. So ibig sabihin, in one day, twice po na nakipag-usap ang ating Panginoong Diyos kay Haggai, ibig sabihin lamang neto, ay may mensahe ulit ang Diyos para sa kanila. Huling mensahe na magbibigay actually ng pag-asa at mag-i-encourage mainly kay Zerubbabel. So yung pangalawang message is for Zerubbabel. Personal po ito. Pero bago po tayo magpatuloy, siguro magandang tignan ulit natin at aralin natin, sino nga po ba muli si Zerubbabel? Akin na po siya nabigyan ng short description sa una nating pag-aaral dun sa Haggai chapter 1, pero mas lawakan po natin ang ating pag-aaral kung sino siya. So establish po natin yung ating pag-unawa kung sino po si Zerubbabel para at least makita natin bakit may panawagan at bakit may personal message si God para sa kanya. Atin ito makikita, sabi nga, speak to Zerubbabel, governor of Judah. Ating mapapansin ito sa verse 21, ang mensahe ng Diyos ay naka-specific para sa kanya at hindi po para sa bayan po ng Israel. Kay Zerubbabel man ang mensaheng ito, pero ang resulta din actually nito ay para sa kabutihan ng buong bayan dahil ito po ay pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. So, sino si Zerubbabel? Given na po sa verse 21, siya po daw ay governor of Judah. Meaning siya ay may mataas na posisyon sa kanilang bayan. Sabi nga ni Peter Williams, and I quote, he was not a prophet like Haggai, patungkol po ito kay Zerubbabel, or a priest like Joshua, but a statesman and the civil leader of the Jewish community.
It was under his leadership that the exiles returned to Jerusalem. At makikita po yan sa Ezra chapter 2, verse 2. And he was entrusted with political authority as governor of Jerusalem by Cyrus, the king of Persia. So, si Zerubbabel, ang naatasan ng hari ng Persia na si Cyrus, na kanyang ilid ang mga Hudyo na bumalik sila sa Jerusalem at kanyang pamahalaan ang pag-rebuild po ng temple. So malaki yung role actually dito ni Zerubbabel sa pag-rebuild ng temple kasi siya po yung inatasan. Okay? Mahalaga din dito ang ating makita na ang pag-rebuild ng temple ay pagtupad din ng ating Diyos sa kanyang pangako sa kanilang lahat. So, tignan po natin yung Ezra, chapter 1, verse 1 to 3. Okay? Bahagi po kasi na siya po ay na-establish, okay, pinili ni King Cyrus na maging governor, pero po ito ay actually pagpili ng Diyos sa kanya. Okay? Dapat po maging malinaw yun. Sabi po sa Ezra 1, 1-3, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and also put it in writing. Mahalaga po yung put it in writing, kasi babalikan po yan. Thus, Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and he has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people, may his God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. So dito makikita natin yung pag-establish kung paano po ipinatupad ng ating Panginoong Diyos yung kanyang pangako through the king of Persia, kay Cyrus. Okay? At sino yung bumalik sa Jerusalem para i-rebuild yung temple? Sabi po sa Ezra chapter 2 verse 1 and 2, now these were the people of the province who came out of the captivity from Babylon nito, of those exiles whom Nebuchadnezzar, the king of Babylon, had carried captive to Babylonia. They returned to Jerusalem and Judah, each to his own town. They came with Zerubbabel, Joshua, Nehemiah, Seraiah, Reliah, Mordecai, and so on. Okay? So sila yung mga kasama na bumalik po sa Jerusalem and Judah. At sinimulan ito, okay, ng pag-build ng altar. Sila ay para makapag-offer po sila sa ating Panginoong Diyos at makikita po at mababasa natin ito sa Ezra chapter 3 verse 2. Sabi po doon, then arose Jeshua, the son of Jozadak, with his fellow priest, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, with his kingsmen, and they built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. So makikita natin, sila yung unang pumunta, sa kanilang unang pagpunta doon, ang unang ginawa nila, altar, para makapag-offer sila sa ating Panginoon, dahil bahagi po yun. Thanksgiving po yun na ginagawa po ng mga Israelita. At makikita din natin yung pag-supervise naman ni Zerubbabel sa pag-build ng temple. Ezra chapter 3 verse 8, sabi doon, now in the second year after the coming to the house of God at Jerusalem in the second month, Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Jozadak, made a beginning. Together with the rest of their kinsmen, the priests and the Levites, and all who had come to Jerusalem from the captivity. They appointed the Levites from 20 years old and upward to supervise the work of the house of the Lord. So, ibig sabihin, sino yung nag-supervise? Zerubbabel. Kaya kasama niya dito yung priest, dahil yung priest ang nakakaalam kung ano yung temple. Okay? At hindi lamang pag-supervise ng pag-rebuild, makikita din natin sa Ezra chapter 4, ang leadership position na mayroon naman si Zerubbabel. Kung may concern at kailangan ng decision, si Zerubbabel ang kanilang pinupuntahan. Ezra chapter 4 verse 1 to 3, now when the adversaries, ito po yung mga kaaway po ng Judah at that time, and Benjamin heard that the returned exiles were building a temple to the Lord, the God of Israel, sino in-approach nila? Zerubbabel. Okay? And the heads of fathers' houses, and said to them, let us build with you, for we worship your God as you do, and we have been sacrificing to him ever since the days of Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here.
But Zerubbabel, Jeshua, the rest of the heads of the father's house in Israel said to them, "You have nothing to do with us in building a house to God, to our God, but we alone will build to the Lord, the God of Israel, as King Cyrus, the king of Persia, has commanded us." So makikita natin, nung merong nag-o-oppose sa kanila, siya yung pinuntahan, at the same time, siya din yung nag-decide, hindi kayo pwedeng sumama dito. So ibig sabihin, may mataas talaga siyang posisyon. Pero with that, actually, kwento ko lamang, doon sa Ezra chapter 4 na ito, na situation, pinastop po yung pag-build ng temple. Kasi marami pong opposed sa pagtayo po nito. Okay? Napatigil po yung pag-rebuild at nag-stop po ito ng ilang taon. And then in Ezra chapter 6, King Darius decrees na muli nilang i-build ang temple. Kasi bumalikod sila, naghanap sila ng di ba sabi nga, it was written during the time of King Cyrus na merong decree na kailangan i-build at establish muli yung temple. Sabi sa Ezra chapter 6 verse 14 to 15, "And the elders of the Jews built and prospered through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. They finished their building by decree of the God of Israel and by decree of Cyrus and Darius and Artaxerxes, king of Persia. And this house was finished on the 3rd day of the month of Adar, in the 6th year of the reign of Darius the king." Bakit kailangan natin daanan ng lahat po ng tagpong ito? Okay? Upang ating makita ang pagkilos ng Diyos sa pagtupad sa kanyang pangako na muli niyang titipunin ng Diyos ang mga Hudyo at ibabalik sila sa kanilang bayan, at ang pagtupad sa pangako na muli niyang itataguyod ang kanyang templo. At dahil sa katapatan ng Diyos, ito ay itinaguyod sa kanyang pagtawag kay Zerubbabel. So siya yung naging instrument. Si Zerubbabel ang naging instrument na siya ang nanguna para sa pag-rebuild ng temple. Mahalaga ang naging role ni Zerubbabel sa pagtupad ng pangako ng Diyos. At maganda na makita natin iyon sa ating pag-aaral patungkol sa kanya. Hindi lamang iyon, mahalaga din na makita natin na ang pagpili ng Diyos kay Zerubbabel ay pagtupad din ng kanyang pangako na ang manggagaling sa kanya din ang Messiah na sa lahi ni David. Aaralin po natin ito later on. Nagkaroon man ng pagtutuwid sa bayan ng Israel dahil sa kanilang kasalanan at na nagawa laban sa Diyos, at ang consequence nito ay na-exile sila sa bayan ng Babylon, pero may pangako ang Diyos sa kanila sa Jeremiah 29 verse 10, "For thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon, I will visit you and I will fulfill to you my promise and bring you back to this place." Kasi may promise eh. Di ba, inaaral natin kanina pa na ang ating Panginoon sa kanyang pangako, kanya pong tinutupad ito. At ito na ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. At ito ay sa pangunguna ni Ezra, ni Haggai, ni Zechariah at ni Zerubbabel. I hope nakatulong sa inyong pag-unawa kung sino si Zerubbabel at ang kahalagahan niya sa pagtupad ng pangako ng Diyos. At dahil ang word of the Lord ay nakatuon sa kanya, ano nga ba ang mensahe ng Diyos kay Zerubbabel? So nakita na natin ngayon, ito si Zerubbabel, mataas ang kanyang posisyon, siya'y ginamit ng Panginoon para matupad yung kanyang pangako. Ano yung promise? So tignan po natin yung promise. Una kay Zerubbabel. "Saying, I am about to shake the heavens and the earth, and to overthrow the throne of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations, and overthrow the chariots and their riders. And the horses and the riders shall go down, every one by the sword of his brother." Sabi ng Diyos kay Haggai, "Usapin mo si Zerubbabel at sabihin mo ito." Sinabi niya ito dito sa verse 21 up to verse 22. Ito yung mga bagay na ito. Ang shaking words na ito, yung sabi nga, I am about to shake, yung shake word po na ito, ay atin ang nabasa una sa Haggai chapter 2, verse 6 to 7. Ang tuon ng words na iyon ay ang pangako ng encouragement sa kanila na ipoprovide ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan. So yung sa Haggai chapter 2, verse 6 to 7, patungkol po yon sa encouragement. I will shake the nations, kasi ang ano nila, panawagan doon is perseverance. Okay Lord, magpa-persevere ako, pero paano yung mga gamit? Pagbuo ng temple. Sabi nila, I will shake the nations at sila ang magpo-provide sa inyo.
Kasi alam po natin na hindi po simple ang pag-rebuild ng temple at mangangailangan po ito ng maraming resources. 'Di ba? Ngayon na nga lang, 'di ba, kailangan mo ng malaking resource para makapagpatayo ka ng bahay. Di mas lalo na po ang temple. Kaya concern nila 'yon. So yun po yung context doon sa Haggai chapter 2 verse 6-7 regarding the shaking of the nations. Pero ano yung pag-shake naman ng Diyos dito sa Haggai chapter 2 verse 21? In context, para maintindihan po natin ito, at tandaan po natin na marami pong kalaban ang bayan po ng Judah. Okay? Marami pong laban sa kanila sa pag-rebuild ng temple. Marami pong nagtatangka na sirain ito, guluhin sila. Kaya nga, di ba, na-stop ito for 7 years, yung pag-rebuild, dahil may nag-oppose po sa kanila. Plano po ng mga tao at that time ay guluhon sila at patayin sila para ma-stop lamang yung pag-build. At dahil dito, ano sa tingin ninyo yung kailangan ni Zerubbabel? Kung kayo, kunyari daw, example lang, binibuild natin itong church natin at lahat sila opposed. At gagawin nila ang lahat para tayo ay hindi mag-continue sa pag-build ng church na ito. Ano sa tingin nyo ang mararamdaman ninyo? Wala lang, bahala sila. Diba? Bahala sila. Hindi, actually, magkakaroon ka ng fear. Kasi hindi mo alam, baka may arsonist sa kanila, biglang sunugin yung binibuild mo, hindi mo alam, baka meron silang kinuhang assassin para patayin ka, di ba? Paglabas mo dyan, biglang may babaril sa ulo mo. So, syempre, may takot ka. At yun po yung situation ni Zerubbabel, at for sure, nakita yun ng ating Panginoon, dahil ini-establish niya na, may pangako na, binibuild na nila yung temple ng ating Panginoon, pero syempre, may pangamba siya, maraming kalaban. Kasi bahagi siya ng siya yung unang pumunta, di ba? Nag-build sila, pinastop sila, hindi nila natuloy. Why? Dahil sa takot nila at dahil sa decree ng isang hari. At ngayon, sinasabi sa kanya ng Panginoon, I am about to shake the heavens and the earth and to overthrow the thrones of kingdoms. I am about to destroy the strength of the kingdoms of the nations and overthrow the chariots and their riders, and the horses, and their riders shall go down, every one by the sword of his brother. Ano yung pangako dito ng Diyos? I will keep you safe. Iingatan kita laban sa mga kaaway hanggang ma-rebuild mo ang temple. Di ba ang ganda? So para kay Zerubbabel at that time, may kasiguruhan ako, may pangako ang Diyos sa akin, kinausap niya si Haggai, may message siya kay Haggai, para sa akin, para paalalahanan ako na huwag akong matakot dahil ang aking Panginoong Diyos ang siyang mag-iingat para sa akin. Kumbaga dito sinasabi ng ating Panginoong Diyos, tinawag kita, sabi ng Diyos, para simulan at ang pangako ng Diyos na ito ay kanya ding tatapusin. So tinawag kita, buuin mo yan, matatapos mo yan dahil kasama mo ako. Hindi lamang po kay Haggai, yung mahalaga pong message po na ito, pero maging kay Zechariah ay may encouragement din po ang ating Panginoon para kay Zerubbabel. Sabi po sa Zechariah chapter 4 verse 6-9, and then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel you shall become a plain, and he shall bring forward the top stone amid shouts of grace, grace to it. Then the word of the Lord came to me, saying, the hands of Zerubbabel have laid the foundation of this house. His hands shall also complete it. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Ang ganda ng mga promises na yun, no? Siyempre, for Zerubbabel, ang ating Panginoong Diyos sa kanyang pangako, siya ay magiging tapat. Kung siya daw ay tinawag ng ating Panginoon to lay the foundation of the house. At sinabi din dito, His hands shall also complete it. Ginamit ng Diyos Zerubbabel para matupad ang pangako ng Diyos. Ang paalala ng Diyos, not by might, nor by power, but by my Spirit. Gagamitin kita at hindi sa kalakasan mo magagawa ang pag-rebuild ng temple kung hindi ito ay sa tulong ng ating Diyos lamang. Mahalaga na makita po natin yun. Siguro maganda na makita natin, dito din po sa aking naaral, kay Peter Williams, sa kanyang commentary, ay meron pong application din po para sa atin ngayon ito.
Siguro mapipicture nyo na yon kung saan po ako nanggagaling. First, it tells us, sabi ni Peter Williams, it tells us that in our work for God's kingdom, we are not to rely on our strength and power alone, but upon God's Spirit working in us. As we build, as we grow in our sanctification, hindi po ito manggagaling sa ating sariling kalakasan. Kung hindi ito po ay sa pagkilos ng ating Panginoong Diyos at pagtitiwala natin sa Kanya at pagdepende at pagpapasakop lamang sa ating Panginoon. For the past 2 days, aming mong inaaral sa retreat po ng mga kalalakihan sa Hierarch is integrity. Okay? Integrity. Paano nga ba mabibuild ang integrity ng isang tao? Okay? And I was sharing about the integrity of Paul. And the integrity ni Paul po, inaral po namin sa 2 Corinthians po yun, na passage. At nakita po namin sa pag-aaral na yun, na yung integrity natin na hindi po nakasalalay sa ating sarili. Kasi ang thinking natin, ay gagalingan ko para kayo bumilib sa akin na ako'y dapat lamang na maging pastor. So, minsan, ganun po yung ating thinking. Even kung kunyari, sa work, anong gagawin nyo para ma-build yung inyong integrity? Kayo ay magiging masikap sa inyong pagtatrabaho, kayo ay magiging masipag, magiging on time kayo. So, in your own strength, gagawin niyo yung mga bagay na yun. Pero pwede din na mali yung puso mo. Di ba? Sa pag-build ng integrity mo, kukunyari daw, kung teacher ka, si Jonathan, so parang ang bait-bait niya on the outside, pero pag pumapasok naman siya doon, puno siya ng bitterness. Late naman ng sweldo ko dito. Di ba? Parang ganon. O kaya isipin niya, maaga ako, yung iba naman, puro late. Buti pa ako. Maaga, hindi katulad nila. So, pwede kang mag-build ng integrity mo on your own strength, pero yung heart mo ay malayo sa ating Panginoon. Hindi po ganun si Jonathan, ha? Baka mamaya isipin nyo, ganun po si Jonathan. Binigay ko lamang pong example para ma-picture nyo po yun. Okay? Mahalaga na makita po natin na we are not to rely on our own ability. When we rely on our own ability, magiging pride na po yun. Kasi everything that we can do is only by the grace of God. Okay? When I preach, it is only by the grace of God. Dahil kung wala din po yung kalakasan ng Panginoon, hindi po ako makatayo dito eh. Kung wala din po yung wisdom ng Diyos na ibinibigay sa akin during my time of study and preparation, wala din po ako mahahatid na message sa inyong lahat. So, ibig sabihin, everything is because of God. At dapat tayo mag-rely lamang sa ating Panginoon. Yun po yung difference natin with unbelievers. The unbelievers rely on their selves. Ay, mabuti ako. Ay, nagawa ko ito. Yun yung unbelievers because they are by works. The difference with us Christians, dapat makita natin, kung tayo ay tunay na Kristiyano, dapat tayo nakikita natin na ang lahat ay nagmumula lamang sa Panginoon. As I shared about the integrity of kaming mga kalalakihan, sinasabi ko nga sa kanila, it is our relationship with God and Christ, doon lamang mabubuo ang tunay na integrity natin. Ibig sabihin, kung ako ay tinawag ng Panginoon, ang aking Diyos ang siyang aking titignan at didependehan lamang sa aking buhay. Siya lamang yung aking titignan. Di ba sabi nga, fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. So, ibig sabihin, I will rely only sa ating Panginoong Diyos. Mag-rely lamang ako. Kung ako man ay righteous, it's not because I am righteous, I became righteous because of Jesus Christ. Wala akong righteousness of my own eh. Kasi kung ako ang titignan ng Panginoon in terms of my righteousness, wala po. But the Lord sees righteousness in me, perfect righteousness in me, only because of Christ's righteousness imputed to me. So, ibig sabihin, kung ako ay nagpapasakop sa Diyos, kumikilala sa Diyos, nagdidepende sa Diyos, nagtitiwala sa Diyos, then yung integrity ko will follow. Pero kung wala si God, wala si Christ sa buhay mo, then wala po, nakadepende lamang kayo sa inyong mga sarili. So first, it tells us that our work for God's kingdom, we are not to rely on our own strength and power alone, but upon God's Spirit working through us. Second, it reminds us that we should not allow problems and difficulties and the social and political upheavals of the day to dishearten us and cause us to despair in God's work.
Sa US ngayon, dahil botohan po ngayon, di ba? Si Trump versus Harris. Okay? Siyempre, yung mga mananampalataya at that place, siyempre, maganda yung nakita ko yung post nung isang sinusundan namin na pastor which we attended last March kay Pastor Paul Brown. May pinost siya yung buong mapa ng USA, Jesus reigns. Hindi po ang tao ang mag-reign. Kahit sino pong manalo, siyempre ayaw na ako, personally, hindi ko alam kung baka makaharis po kayo. Pero hindi din naman perfect, hindi din naman maayos si Trump. Pero for me, ang laking problema si Harris. Okay, I'm not promoting anyone. Pero kahit sino pa man sa kanilang dalawa, God reigns. Even in our country. Kaya ako, pagkadating ng mga politika sa atin dito, natatawa na lang ako. As a Christian, be reminded of this story. Kahit sino pa po ang maging presidente natin, God reigns. Okay? Kaya nanalo pa yung si Bongbong, na alam ko ayaw nyo kay Bongbong, wala pa rin pong pagbabago. God reigns. Okay? At ganoon po yung kay Zerubbabel. Nag-aalala siya sa kanyang sitwasyon dahil sa mga taong nakapalibot sa kanya. Nag-aalala din siya na yung hari baka magpalit at magbago ng isip at mag-degree ng pagkakaiba. Hindi. Panghawakan natin ang pangako ng ating Panginoong Diyos. Kung may problema man, God reigns. Kung may difficulty man kayong kinakaharap ngayon, God reigns. Siya ang naghahari sa lahat at tayo ay dapat lamang na magtiwala sa ating Panginoong Diyos dahil siya ay tapat. Third, this message tells us that what God begins, He always finishes, including His work in us and through us. Sabi nga, regarding our salvation, sabi ni Paul in Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. And God says that the hands of Zerubbabel, dito makikita natin na siya mismo, ang ating Panginoong Diyos, ang siyang nag-complete doon sa kanyang task na ibinigay ng ating Panginoong Diyos. At ganoon din po sa ating buhay. Pero ito ay mahalaga, no? Mahalagang pag-isipan po ninyo ito. Kasi minsan ginagamit po natin ito. He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan, may plano po ang ating Panginoong Diyos para sa inyo. Ibig sabihin, may responsibility po kayo. May responsibility po tayo mga mananampalataya. At bilang isang mananampalataya, dapat po nating makita yung kanyang panawagan para sa atin. At ating tatandaan na ang Diyos ay kikilos sa ating lahat upang ating magawa ang kanyang panawagan. So, di ba, in Scripture may mga commands. Okay? Di ba, inaral natin yon na meron mga commands ang salita ng Panginoon, may mga indicatives, meron siyang mga commands na dapat nating sinusunod. Ano ang kanyang pinakapanawagan para sa ating lahat? Sa bawat mananampalataya, ano yung pinakatuon ng ating Panginoong Diyos? Di ba, siyempre, to glorify Him. But we can only glorify God by growing in Christ. Kasi yun po yung tuon ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat. For us to grow in Christ-likeness. Dito pinapaalala sa atin sa ating pag-aaral sa Haggai chapter 2 that it is not by not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Ang magiging question, sige, Brother Jay, ako ay Christian, ako'y tinawag, magiging question ngayon, ikaw nga ba ay lumalago kay Jesus? Lahat po ng tao magsasabing Christian sila. Marami po. For sure, lahat kayo magsasabing Christian kayo. At hindi ko naman po i-contest yun. Ngayon, iharap natin ito in Scripture. Dahil may pangako ang ating Panginoon that He who began a good work in you will complete it. Are you being complete? Hindi ko sinasabing complete ka na ngayon, pero kinukomplete ka ba ni God daily? At mahalaga po itong pag-isipan nating lahat. Hindi ko sinasabi na magiging perfect po kayo, pero are you growing? At yun po yung pinaka nakakatakot na katotohanan para sa mga mananampalataya.
Gusto natin yung mga religious words, gustong-gusto natin yung mga clichés, gustong-gusto natin yung mga alam mo yun, yung mga short passages na pinopost natin in Facebook or sa mga messengers man. Pero ang question, if you're going to assess your life, are you being complete in Christ? Sa tulong ba ng banal na Espiritu, nagagampanan mo nga ba ang kanyang kalooban? Ang Diyos nga ba ang inyong prioridad? Ikaw nga ba ay namumuhay at lumalakad sa kabanalan sa tulong ng ating Panginoong Diyos? Kasi mahalaga po na makita natin, kumikilos nga ba si God sa akin? Kasi kung may promise kay Zerubbabel na gagawin niya ang lahat ng ating Panginoong Diyos para makomplete yung kanyang panawagan, ganun din po sa atin ngayon. Ang problem po kasi natin mga Christian, ganito. Gusto natin maligtas, ayaw natin mapunta sa impyerno, gusto natin matawag tayong Kristiyano, pero we don't like responsibilities. And you have to check your hearts. Ako din po, chinecheck ko din po yung heart ko. Moment by moment. And I pray to God na, Lord, tulungan niyo po ako na tunay nga pong mabago ang aking puso. At natutuwa po ako sa kagrupo ko po, netong 2 araw na nakaraan, dahil yung mga nakagrupo ko po, sila po yung mga old-timers na ng higher up. Kaya sabi ko, praise God ah. Kasi walang naggrupo sa akin ng mga bago. So these are older people. Actually, ako yung pinakabata doon sa grupo po namin. So ako po yung group leader nila. And then, tinanong doon kung ano yung kasalanan mo na tingin mo na makakasira ng integrity mo. Di ba? Parang ang hirap mag-open up ng gano'n. Ano yung kasalanan mo? Siyempre, sabi nga nila sa akin, so ibig sabihin, Brother Jay, mag-open up tayo dito. Yung question dito binigay lang sa akin yung question dito, so mag-facilitate lang ako ng question dito, na kung ano daw sa tingin namin yung makakasira sa pangalan ni Kristo Jesus. So, nagkatawanan lang sila, ayaw nilang mag-share. Sabi ko, sige, ako na mauna, para at least magkaroon na tayo ng role, mag-roll na ba yung aming pag-uusap. So, nag-share ako about a certain sin that I think that would be detrimental para sa aking walk with the Lord na maaaring makasira sa pangalan ng Panginoon. And then after that, Brother Jay, kinausap mo ba yung asawa ko? So, ibig sabihin, yung problema ko, sabi ko sa kanya, I'm good with other people, but when it comes to Del and to James, sometimes I lose my temper. Okay? So lahat sila, yun yung problema nila. So lahat sila nag-share na, lahat na nag-open up na with that. Pero sabi ko nga, importante na makita natin na nakikita natin yung kasalanan. At hindi ako nahihiyang ikwento ito sa inyo, maging sa kanila, nung kinikwento ko sa kanila, dahil this is grace from the Lord. Ito magandang tandaan natin, ito napakahalaga nito bilang isang Christian. Tayong mga mananampalataya, when we talk about sin, hindi po dapat tayo in some way mahiya. Because why? Dahil tayo ay patawad na. But, di ba, in accordance doon sa ating pag-aaral sa biblical counseling, it just reveals the heart kung ano yung mga bagay na dapat na binabago sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga napaka-importante ng biblical counseling training natin Kasi yun ay pagkakataon na makita nating lahat kung ano yung laman ng ating mga puso at dapat yun yung mga bagay at nais ng ating Panginoong Diyos na mabago sa atin. At gusto ng Panginoon na tayo ay mabago kay Kristo Jesus. Kaya kung may sin, kung meron kayong self-servant, huwag ko kayo mahiya na pag-pray mo ako dahil kailangan ko ito. At nakakatuwa po dahil yung sharing po namin, nung first night po na yun, yung isa ay umuwi sa kanilang bahay, hindi po siya nagstay doon sa pinag-stayan namin. At that evening daw, ginather niya yung wife niya, ginather niya yung children niya, at pinag-usapan nila yung kanyang problema. Humingi siya ng tawad, humingi siya ng tulong, humingi siya ng panalangin para sa kanyang asawa, humingi siya ng panalangin para sa kanyang mga anak, na tulungan siya ng Panginoong Diyos na siya ay patuloy na mabago. Because who He began a good work in us will complete it. Huwag po kayo na tamang maging okay lang. Ay, okay lang, ganito ako.
Ay, okay lang na mainisin ako. Ay, okay lang may bitterness ako. Ay, okay lang na, alam mo yun, hindi ako attend ng Sunday service. Okay lang na hindi ako ma-attend ng Bible study. Okay lang na hindi ako nag-serve. Okay lang na ganito. Hindi okay yun sa Diyos. Because God wants to renew our heart. Ang purpose, ano yung tuon natin mga Christian? Christ likeness. Unti-unti po tayo, kaya nga po ang ganda ng theology natin eh. Ang theology natin is progressive sanctification. Ibig sabihin, progressive tayong binabago ng ating Panginoong Diyos. Hindi tayo magiging perfect dito sa mundong ito, and don't expect any one of you, you should not expect na magiging perfect kayo, dahil mamamatay na lang kayo for sure. Baka galit kayo sa doktor nyo, sa nurse nyo, sa gamot na ibinibigay ninyo, or anything like that. Because tayo po ay makasalanan pa rin. Pero ang kagandahan, gusto kong ma-experience ninyo while we are here on earth, na na-experience po natin yung kamay ng Panginoong Diyos na binabago po tayo araw-araw. At nagpapasakop tayo sa Kanya. We have to be honest with ourselves. Marami pa pong tayong kailangan baguhin. Sabi ko nga doon sa grupo ko, isang aspect pa lang ito ng ating buhay. Isipin na lang ninyo yung iba pang mga bagay na ating nagagawa laban sa ating Panginoong Diyos. But you have to be aware na dapat makita natin malinaw ang ating mga puso. Kung gusto natin ma-experience yung katulad nung kay Zerubbabel na pag-asa, hope, at encouragement na ang Diyos ay nandyan at tutulungan tayo, tayo din ay dapat na tumugon ng tama sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga kung walang paglago kay Jesus, dalawa lamang po ito. If you don't see that you are not growing in Christ-likeness, either na may kasalanan ka na dapat mong i-confess, kaya importante po yan confession. Di ba tinagturo ako before ng confession? Confession means saying the same thing. Ibig sabihin, may word sa Bible, you are saying the same thing what the Bible says about you. Kung kunyari daw may sin, sinasabi sa Bible, sin ang bitterness, yes Lord, I acknowledge that I am bitter to someone. I say the same thing what the Bible says. Yun yung confession. Ang problem kasi sa atin, we just go, Lord, forgive me, without acknowledging. But you have to acknowledge sin. You have to say, God, Lord, I acknowledge kung ano po yung inyong sinasabi sa inyong salita. And Lord, forgive me. Doon po natin makikita yung tunay na pagkilala sa ating pagiging makasalanan. Kasi madali pong mag-say ng sorry, di ba? Minsan napakahirap aminin yung ating, ay oo, nagawa ko yun. Hindi, aminin mo. You say it specifically kung ano yung kasalanan mo. And then repent of it. So ibig sabihin, if you're not growing in Christ, either may kasalanan ka na dapat mong i-confess o i-repent, or ang pinaka-nakakalungkot, baka hindi ka tunay na mananampalataya. Have you experienced the grace of God in Christ, being transformed in Christ? I'm not saying perfectly, pero yung at least may paunti-unting pagbabago, may paunti-unting paglayo sa kasalanan, meron kang conscience na nakikita mo na ito'y kasalanan, talayuan ko ito, yung experience ng putting off and putting on. I will put off yung bitterness, I will put off yung anger, at puput on ko yung character ni Christ ng love. Do you experience that? I will put off yung laziness ko, papalitan ko to ng diligence dahil ito yung kalooban ng aking Panginoon. That is growing in Christ-likeness because that is submission to the Word of God. Kaya nga nakakalungkot ng iba magpo-profess that they are believers pero wala pong pagbabago. I-check po ninyo ang inyong mga buhay. In reality, I've been talking about this with my son about hell. Alam niyo ba yon? Minsan ang thinking ng iba, okay na kung Christian ako. Pero kung hindi, I tell you, hell is not good. Hindi sa tinatakot ko kayo, pero sinasabi ko sa inyo, matakot kayo. Dahil nakakatakot po ang consequence ng sin kung hindi po kayo Christian. Kaya nga, I pray na ang bawat sa inyo tunay na makakilala kay Kristo Jesus. At ma-experience din nyo yung pangako ng Diyos kay Zerubbabel, not by works, not by might, not by your power, but by the grace of God, natuto pa rin ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pangako sa buhay ng bawat isa.
I want you to experience the grace of God. The transformation na hatid ng ating Panginoong Diyos sa buhay po ng isang mananampalataya. Then in time kasi, in the end, you will worship the Lord forever. Hindi man tayo mamuhay dito perfectly dahil alam natin na magkakasala tayo. But when we die, at kapag tayo po nag-strive to obey God, nag-strive to submit to God, to depend on Him by His grace, alam niyo yung napakagandang experience na yon. And then, in the end, you will hear, well done. Diba? I hope makita po ninyo itong bagay na ito. At kailangan nyong makilala si Kristo Jesus at manampalataya sa Kanya at magsisi sa inyong mga kasalanan. Lastly, verse 23, a call to hope. Marami po ako nadagdag at hindi po yun kasama sa aking message. Nakikita ni Sheila yun dahil nakatingin sila sa aking passage, sa aking manuscript. On that day, declares the Lord of hosts, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord. So, on that day pertains to the day of the Lord. Kaya ito yung araw ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. At sabi nga ng Diyos kay Zerubbabel, I will take you, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, declares the Lord, and make you like a signet ring, for I have chosen you, declares the Lord of hosts. So, simulan po natin yung pag-aaral dito sa verse na ito with the word, yung dun po sa two words ng signet ring. Ano nga po ba yung signet ring? Okay? Sabi dito, the Lord will make Zerubbabel like a signet ring. Ating balikan lamang po sa Jeremiah, kung saan meron po siyang prophecy sa pag-end ng bayan ng Judah sa pagsakop po ng Babylon. Dito po natin makikita ito. Jeremiah 22 verse 24 to 25, sabi po dito, As I live, declares the Lord, though Coniah, the son of Jehoiakim, king of Judah, wear the signet ring on my right hand, yet I would tear you off. So, ibig sabihin, siya yung hari at that time, tinanggal niya yung signet ring kay Jehoiakim. And give you into the hand of those who seek your life, into the hand of those of whom you are afraid, even into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and into the hand of the Chaldeans. So, ibig sabihin, nung sila ay nasakop, nawala na po yung signet ring sa hari po ng Judah. Wala na yung blessing ni God sa kanya, wala na yung authority sa kanya. Okay? At muli, dito makikita natin, nabanggit po muli yung signet ring sa Haggai chapter 2, verse 23. Kung saan ito muli ay pag-establish naman ng Diyos kay Zerubbabel. Ang galing ano? And nung time nung king na yon, nasakop sila ng Babylon, wala na yung signet ring, wala yung blessing ni God, at ngayon sinasabi ni God, you will wear the signet ring. You will be my signet ring. Okay? Bilang, again, katuparan po ito ng pangako ng Diyos. Pero ano nga ba yung significance at meaning ng pangakong ito? Siguro maganda na tingnan na lang natin yung sinabi ni James Boyce sa kanyang commentary. Sabi niya po doon, and I quote, the signet ring was a stone carved with the symbol of the person in power. It was used by pressing it on clay tablets to authenticate what was written on them. That is, it was much like a signature today. The signet was a precious object, so it was kept on the ruler's finger or on a cord around his neck. It was guarded with his person. God was telling Zerubbabel that he was going to be like that to God. You will be my signet ring. So, ibig sabihin, ikaw yung aking signet ring. Ikaw yung magiging mark ko, palatandaan ko. Okay? So, God was going to place the governor on his finger or hang him around his neck so that through the nations and even heaven and earth should be shaken, Zerubbabel would remain safe. He would be kept secure until God had done all the things spoken about in this prophecy. Not only that, mahalaga na makita po natin na kung siya ay tinawag, sa kanya ulit ni-re-establish ng ating Panginoong Diyos yung authority na ibinigay na kay Zerubbabel. Ito po ay napakalaking encouragement para kay Zerubbabel at para sa bayan ng Judah. Hindi lamang yon, as I end our study, makikita po ninyo from introduction until now, ang tuon natin ay makita ang pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. Bahagi din po neto. So yun yung importance po ng signet ring. Siguro balikan lamang po natin yung ating passage kanina at tingnan po natin yung mga importanteng salita na ginamit dito.
may mga important words po, not only the signet ring, pero yung words po na I will take you, my servant, son of Shealtiel, I have chosen you. Sabi po ni D.A. Carson sa kanyang Theological Study Bible, in-explain niya yung mga words po daw na ito ay ginamit din o pag-point din ito kay David. At ito ay pagtupad po ng pangako ng Diyos na manggagaling kay David yung pangakong Messiah. Sabi po, at ginamit po yung word na take, at makababasa po natin ito sa 2 Samuel 7 and 8, chapter 7 verse 8, di ko na po babasahin to save us time. My servant, dahil ang ating Panginoon ay servant din. Kita nyo, biglang nagbago dito yung pagtawag kay Zerubbabel, son of Shealtiel, hindi na ganun yung pagkakatawag sa kanya. Bahagi din yun, pero tinawag na siya dito ni God in a personal way that you will be my servant, na yun din yung tawag ng ating Panginoong Diyos kay David. Yung son of Shealtiel, dito sa Haggai chapter 1 verse 1, dahil siya ay nasa linya ni David. So pagpapaalala ito, na ito yung ancestry mo, ito yung lineage mo, galing ka kay David. Okay? And then yung chosen na word ay, di ba si David ay chosen by God. At makikita po natin na ginamit din po yung word na yun sa 1 Samuel chapter 16 verse 8. Kung si David ay tinawag ng Diyos, si Zerubbabel ngayon ay tinawag ng Diyos upang matupad ang pangako ng Diyos, upang magpatuloy ang linya ni David kay Zerubbabel. Ito ay encouragement para sa kanya dahil sa sitwasyon niya, alam natin na marami pong pagbabanta sa kanyang buhay at laban sa kanilang bayan. Pero yung pangako na ikaw yung maging signet ring, yung pangako na manggagaling ang linya ng ating Panginoong Hesus sa iyo, ay napakalaking bagay. Ibig sabihin, magpapatuloy ang iyong lahi. Di ba? Malaking bagay po yun para sa isang hari. Okay? Peter Williams said, he came from the royal line of David and his grandfather Jehoiachin was the next to the last king of Judah. He was also an ancestor of Jesus, therefore, and is mentioned in the genealogies of Matthew chapter 1 verse 12 and Luke chapter 3 verse 27. Basahin ko lamang po yung Matthew chapter 1 verse 12 to 16. And after the deportation to Babylon, di ba? Yun yung sign. Okay? Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel. And Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim. And Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok. And Zadok the father of Akim, and Akim the father of Eliud. And Eliud the father of Eleazar, Eleazar the father of Mathan, Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Napakaganda, no? Siguro kung, siyempre ngayon, nasa langit si Zerubbabel at nakita niya na tinupad talaga ng ating Panginoon ang kanyang pangako. At mahalaga na makita po natin ito. Yung kahalagahan ng pangako in Haggai, even though na nasa Old Testament siya at minsan hindi natin siya binibigyan ng kahalagahan, pero makikita po natin ang katapatan ng ating Panginoong Diyos. May pangako siyang ibinigay in Genesis chapter 3 verse 15 na may darating at magliligtas sa atin. Siya ay magiging anak ng isang babae na tatapak sa ulo ng isang serpent upang tayo ay mapalaya sa kasalanan at upang atin ito mapagwagian. At lahat ng ito from Genesis chapter 3 verse 15 hanggang dito sa Haggai chapter 2, yung pangakong yon ay buhay pa rin. Until the time na dumating na ang ating Panginoon in Matthew chapter 1 verse 12 onwards up to verse 16, makikita po natin si Kristo ay dumating na. At yung pag-asa nating lahat ay naririto na. May pag-asa kay Kristo. Kung ikaw ay makasalanan, ang pangako ng Diyos ng kapatawaran ay inyong pong panghawakan. Napakabuti po ng Panginoon. Yun yung kagandahan pagka atin pong inuunawa yung buong Bible. Yun yung kagandahan pag binabasa po natin yung buong Bible, na makikita natin from Genesis up to Revelation, yung pangako ng Panginoon, yung kanyang pagtupad sa atin, at ang kagandahan ng ginawa ni Kristo Jesus sa pangakong iyon. In ending, overall, ano nga ba yung mga katotohanan na ating mahalagang maisabuhay sa ating pag-aaral sa Haggai? Number 1, make God our priority. At naaral po natin ito sa Haggai chapter 1. Is God your priority? Kung hindi pa si God ang inyong prioridad ngayon, gawin niyo po siyang prioridad ninyo sa inyong buhay. Naalala ko lang yung itinuro ko po last Sunday sa Biblical Counseling Training.
Di ba, inaral natin doon about the cross at ang buhay natin ay dapat cross-centered, Christ-centered life. Naalala niyo yun kung doon sa mga umattend? Ang problem po nating maraming mga Christians, o nagsasabi na Christians, sabihin nila, Christian ako, okay, ito yung Bible, ito yung mga bagay na dapat kong idagdag sa aking buhay. Attend ako ng church, attend ako ng ganito, mag-pray ako, magbabasa akong Bible, so i-add ko itong mga bagay na ito. But in reality, as a Christian, a true Christian po, he will make Christ as the center of everything. Kasi nga, tayo ay a new creation. The old has passed, the new has come. So, ibig sabihin, wala na yung dating Jairus. Wala na yung dating Jonathan. Wala na yung dating Elaine. Wala na yung dating Angelo. Wala na yung dating tayo. Ibig sabihin, sino na yung dapat na nakasentro sa ating buhay? Si Jesus Christ. So, kung si Kristo ang ating buhay, doon lamang po natin ngayon idadagdag ang iba pang mga bagay. Ipapalibot natin ito kay Kristo na ang magme-maintain ng bawat mga bagay sa ating buhay ay si Kristo. Kaya para sa isang Christian, hindi magiging mahirap umattend ng Sunday. Para sa isang Christian, hindi magiging mahirap umattend ng Bible study. Kung si Kristo ang tunay na nakasentro sa buhay mo. Kasi mag-uugat yun at lalabas lamang yun sa nakasentro sa ating mga puso. Kung sinabi ni Kristo at ako kay Kristo at sinabi niya na importante yung mga bagay na ito, then mag-resulta ito dapat sa ating mga buhay. Hindi siya yung dinadagdag mo. Kailangan ko palang idagdag ito. Hindi. Dapat automatic sa atin ito dahil ibinigay na sa atin ito ng ating Panginoong Diyos sa ating mga puso. Kaya nga, mapapansin ninyo kung sino ang tunay na Christian at hindi. Kaya tunay din na pwede nating sabihin kung sino ang Christian at hindi. Kasi malalaman natin kung sino yung prioridad natin. Kung si Kristo ang sentro, mag-uugat at magbubunga ang lahat ng ito. Dahil si Kristo ang siyang nakaugat sa ating mga puso. Kung hindi si Kristo, I'm sorry, mahihirapan talaga kayong mamuhay para sa Kanya. Maiinis kayong umattend ng Bible study. Maiinis kayo na mag-serve sa church. Maiinis kayo na gawin ang kabutihan, ang karakter ng ating Panginoon na ipamuhay ito dahil hindi siya ang nakasentro dito. Pero ang panawagan sa atin sa Haggai, chapter 1, prioritize natin si God. In our time, dahil nandito na si Kristo Jesus, gawin natin si Kristo sentro ng ating buhay. At kung si Kristo na ang sentro ng ating buhay, Haggai chapter 2 verse 1 to 9, ang panawagan natin is to persevere in our walk with the Lord. If we are in Christ, then we will persevere. We will turn away from the things that dishonors God. At ang focus na natin ngayon is to the glory of God. Nahihingi natin araw-araw ang biyaya ng Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako na layuan ng kasalanan at gawin lamang ang inyong kalooban dahil hindi ko po ito kaya. Di ba sabi nga, apart from me, you can do nothing. Apart from Christ, we cannot do anything that will glorify God. So we will persevere in that because we know that we are in Christ. Magpe-persevere ako, mamahalin ko kayo, mag-serve ako para sa inyo. Mamahalin ko ang asawa ko, ang aking anak, mag-share ako ng gospel, gagawin ko na maayos ang aking buhay. I will live in righteousness for the glory of God. Not by my strength, but by the grace of the Lord. Not only na kung siya na ang sentro ng aking buhay, magpe-persevere ako na sumunod at lumakad kay Kristo Jesus. In Haggai chapter 2, verse 10 to 19, panawagan sa atin is to grow in holiness. Grow more. Persevere, but grow more in holiness. Hindi tayo magiging perfect. Nagkakasala pa rin ako. Diba, nakwento ko sa inyo yung shinare ko sa inyo last Sunday, na nainis ako kay Del. But kailangan kong i-repent yun. Kailangan kong lumapit sa Panginoon. Hindi siya yung parang tamang, nainis lang naman yun, Brother Jay, okay lang yun. Hindi. Yung inis na ito ay kasalanan laban kay God. It dishonors God. Kung ako nag-isip ng hindi maganda sa aking kapwa, kahit hindi niya nalaman ito, kahit ako lang ang nakakaalam nito, pero alam ng Diyos kung ano yun nasa puso ko. It dishonors God. Ang calling ko is to be holy. Not to be holy in front of you, but to be holy in front of God. Dahil wala po akong maitatago sa Kanya eh.
Kaya nga even yung nasa isip ninyo, ano man yung mga bagay na nasa puso ninyo, na kasalanan, i-reveal nyo kay God ito at ihingi nyo ng awa, ng tulong na, Lord, patawarin nyo po ako. Dahil ang panawagan nyo ay maging banal po ako sa inyong harapan. Again, hindi natin ito kaya on our own. But I plead with all of you, if you are a Christian, let us be one to grow in holiness. Samahan niyo po ako. Nawa hindi lang ako yung may struggle sa sin at nagnanais na maging banal. I pray na sana lahat po tayo. Kung Christian po kayo, I pray na makita niyo po ito. Kung kayo ay nakaka-dishonor kay God, I pray na makita niyo po yun. We don't know when we will die. We don't know when will Christ come back. But as a shepherd, as a pastor, panawagan ko po yun at panawagan ng Diyos para sa ating lahat. And lastly, put your hope in God. Dahil maasahan po natin ang ating Panginoong Diyos. Dahil alam niyang mahina tayo. Alam mo yun, sinner pa rin tayo. Pero maasahan natin siya sa lahat ng pagkakataon. But I want you to have that resiliency. I want you to have that heart na, Lord, yes, I will turn away from all of this. And I will put my hope in you because there is hope in God. Yung pagbabago na nais ng Diyos para sa akin, para sa ating lahat, maaari po ito at hindi po ito imposible. You know why? I'm so blessed with the men na kasama ko po last 2 days na ito. Sa lahat ng mga sharings po nila, sa lahat ng mga pag-open up na ito, I was so blessed to hear and acknowledge their sins and asking for help. Brother Jay, paano ba ako hindi na magagalit? Brother Jay, paano ba ako hindi na magiging ganito sa asawa ko? You know, it's good to hear all of those things. Brother Jay, paano kapag ganito? They were asking. And I always remind them that we can only change by the grace of God. Clear po ang message ng salita ng Panginoon sa atin kung paano po dapat tayo mamuhay ngayon. Pero kailangan din natin na tunay na magpakumbaba, magtiwala sa Diyos, magpasakop sa Kanya, at sundin ang Kanyang kalooban. So make God our priority, persevere in our walk with the Lord, grow in holiness, and put your hope in God. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you, Lord, sa aming pag-aaral sa Book of Haggai. At I'm so grateful, O God, dahil ibinigay niyo po ang book po na ito para amin pong maaral dahil ako din po ay tunay na na-encourage, Panginoon Ama, at napaalalahanan, na-rebuke, na-correct, Panginoon Ama, sa mga bagay na dapat ko pang makita at matutunan. And I pray, Lord, na sa aming pag-aaral, hindi po ito manatili sa aming mga puso lamang. But I pray, Lord, na may-apply po namin ang lahat ng ito sa aming buhay upang kayo ay tunay po namin, Panginoon Ama, na maluwalhati. Thank you, Lord, for your word. Thank you for being faithful to us in revealing the truth. Though sometimes it's hard to hear it, to be corrected and to be rebuked. But Lord, that is love coming from you. Kung ito mga bagay na ito'y aking nasabi, ito'y pag-ibig ko din po, Panginoon Ama, unang-una sa inyo at sa bawat isa na naririto. Bilang under-shepherd po ninyo, Panginoon Ama, ito po ang aking panalangin para sa bawat isa. At aking dalangin na ang buong church din, Panginoon Ama, ay maging panalangin po ito araw-araw. Na ikaw ang maging prioridad, na mag-persevere po kami, lumago sa kabanalan, at patuloy, Panginoon Ama, na nagtitiwala at nakatuon ang aming pag-asa kay Kristo Jesus dahil siya lamang ang aming pag-asa. Thank you, Lord God, for this morning, and I pray, Lord, that you will continue to bless us until the end of this afternoon, O God, sa aming pa pong Lord's table, sa aming fellowship, sa aming pag-aaral pa sa biblical counseling training. Lord, continue to equip us, continue to renew us, continue, Lord God, to help us by your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so before we